Saan ba? Wala, iwan ako. Baka nag-ikot-ikot sa'yo ngayon. Oh. Ay, shoutout po sa lahat. Meron po tayo, shoutout po sa ating BPM squad. Ayan na. Siyempre, meron tayong Facebook page. Ayan na. Nandiyan po sa ano. Kobo tayo chicken. Description natin. Kobo na mo. Okay? Shoutout sa mga... Pero nga di ba mukbang? Mukbang alam ko ba pagkain? Mga dutae na mga ano, na mga mapanirang tao. Okay? Di kagagawa ng Pakistan, kundi ng mismong kinabangan. Nation campaign na record Kain na tayo. mula sa neutral na Tapos na tayo sources sa ang inilahad upang patunayan ito. Ang naturang ulat ay agad din pinabulaanan ng Indian Embassy sa Beijing sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag na nanawagan sa mga mamamahayag na suriin ang katotohanan ng mga ulat bago ito ikalat. Habang ang digmaan ay patuloy na nilalabanan sa kalangitan at lupa, isa pang mas tahimik ngunit mabisang labanan ang nangyayari online. Ang mga CCP bots na aktibong gumagalaw sa iba't ibang social media platforms ay nagsasagawa ng coordinated reporting at downvoting ng mga posts at videos na bumabatikos sa kalidad at pagiging epektibo ng Chinese weapons. Sa ganitong paraan, pinipilit nilang patahimikin ang mga kritikal na boses at linisin ang imahe ng Chinese Military-Industrial Complex sa digital space. Ang ganitong manipulasyon ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China upang mapanatili ang kontrol sa narrative ng kasalukuyang digmaan. Hindi lamang sa larangan ng armas, kundi pati na rin sa larangan ng impormasyon. Ang paggamit ng misinformation bilang sandata ay hindi na bago sa kasaysayan ng mga diktadurya. Ngunit ang agresibong paggamit nito ng kasalukuyang CCP sa gitna ng aktwal na armed conflict ay isang bagong antas ng hybrid warfare. Sa pamamagitan ng teknolohiyang digital at social media platforms, ang CCP ay nagsasagawa ng perception engineering, isang uri ng operasyon kung saan ang layunin ay manipulahin ang pagtingin ng mundo sa isang partikular na kaganapan upang makamit ang mga political, ekonomiko at estratehikong layunin. Sa kasong ito, malinaw na ang layumpay. Continue. Ang tunay na tanong ay hindi kung gaano kalakas ang armas ng isang bansa, kundi kung gaano kalalim ang integridad ng pamahalaang gumagamit nito. Habang patuloy na isinusulong bilang isang modernong superpower na may makabagong kagamitang militar, dumarami naman ang mga ulat at pangsusuri na nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng ipinapakitang teknolohiya at ang aktwal na performance ng kanilang mga armas. Ang Chinese People's Liberation Army Air Force, PLAF, Navy, Command, at Ground Force ay ilan sa mga pangunahing unit na sinasabing moderno na. Ngunit kapansin-pansin ang mga seryosong problema sa Distrito 3, isang mahalagang katangian para sa modernong air superiority fighters. Bukod pa rito, wala pa rin combat record ang J-20 at ang fleet nito na nasa 200 lamang ay hindi sapat para ituring na tunay na strategic threat. Sa papel, ang PL-15 air-to-air missile na may abot na 200 hanggang 300 kilometro ay lumalampas sa US AIM-120B Emerald. Ngunit nananatili itong undefeated laban sa jamming capabilities ng mga Western platforms. Samantalang ang PL-10 close-range missile ay katumbas ng AIM. Yun na rin inulam namin. Mas sino pa ba kakain na ito? Samantala, ang isa pang fighter, Ikaw daw ang Shenyang J-16, ay isang 4.5 generation multi-role fighter na maaaring magdala ng PL-15 at iba pang ground Ay, attack Joy. weapons. Subalit ito ay walang Hoy, di mo inubos yung pagkain mo. dahilan upang maging vulnerable ito sa mga modernong stealth fighters ng Amerika tulad ng F-35. Pagdating sa naval capabilities, hanga ng mga bagong barko ang Masikuha ka ng kanin, hindi mo kayang ubusin. sa inaasam. Ang Type 0 Tapos kumain na agad siya nung gano'n, tsaka nito. aircraft carrier Kaya mo na, na sa ito mayroong na lang. displacement na 80,000 tonelada.
ay sinasabing kayang magdala ng 40 eroplano sa bilang na ang Gusto ko nila, J-50 tito. at ang experimental J-35 Kaya, stealth fighter. baba niya ata siya. Gayunpaman, wala pa itong natatapos na deployment at kasalukuyang nasa testing stage pa lamang. Ang mga lumang carriers gaya ng Yaomin at Shandong ay gumagamit pa ng ski jump launch system na lubhang nagpapababa sa payload capacity ng mga J-15 aircraft. Karaniwang kulang sa fuel, Ma, armas, pag-alis sa deck. Dahilan upang kailanganin pa ng mid-air refueling bago sumabak sa misyon. Ang mga modernong destroyers tulad ng Type 055 at Type 052B ay totoo namang may advanced radar systems at vertical launch systems. Ang Type 055 ay may 112 DLS tubes na pwedeng lagyan ng HHQ-9B surface-to-air missiles at YJ-18A anti-ship missiles. Pati na rin CJ-110 cruise missiles na may abot na mapa di bumoto ng umaga bukas, diba? Ha? 5? Pwede daw, 5 AM. Ah, mga senior lang yan. isang libo